In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen na kapatid? Baka iniisip ng iba, Pastor, bakit lagi tayong nagdideklara ng ganyan? Alam nyo po, kahit sa Amerika, yung mga big churches, meron silang declaration. Amen na kapatid? Kaya tayo, nagsasanay na tayo para pag lumaki tayo, dinideklara natin na ang ating buhay ay super blessed sa ating Panginoon. Can I hear amen? Amen. Hallelujah. So let's begin. Our lesson is entitled from the series How Real Servants Act. Our lesson is entitled Disciples Integrity. Yan. At kung kayo po'y bago sa ating YouTube channel na ang pangalan ay The Master Teacher BS, commercial lang, please like, share, and subscribe. At patuloy po na i-share natin ang ating mga videos. And also, click nyo na rin po yung notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago po tayong mga aralin online. Amen mga kapatid? Okay, so let's begin. Our lesson is entitled Disciples Integrity. Sabi nga po natin integrity. Yan. Ano nga po bang ibig sabihin ng integrity? Yan, ni-research ko, sabi yan, it is the quality of having strong moral principles. Ito yung mga tao na hindi mo matitibag. Amen mga kapatid? Sa kanilang mga pinaniniwalaan. Kayo ba'y naniniwala na dapat hindi tayo uma-absent pag linggo? Amen. Kaya yung mga tao na ganon, kahit anong okasyon, kahit anong mangyari sa kanila, hindi yan mawawala sa church kasi ang kanilang prinsipyo ay matibay at naniniwala sila na may pagpapala sa paglilingkod at pagsisimba sa Panginoon. Can you hear amen? Because that is the heart of a disciple. Sabi ng Mark 10, verse 43, whoever wants to be great must become a servant. So kung gusto mong maging una, maging angat, dapat ikaw muna ay naglilingkod. Matthew 7 verse 20. Yes, the way to identify a tree or a person is by the kind of fruit that is produced. No? So sa bunga talaga makikilala kung ang isang tao nga po ay tunay na naglilingkod or tunay o hindi tunay ang paglilingkod. Amen po mga kapatid? Kaya sabi po rito, next, we serve God by serving others. The world defines greatness in terms of power, possessions, prestige or status, and position. Kaya lahat ng yan ay hinahanap ng maraming tao. Sino nga ba naman ang ayaw, di ba? Pero pagka dumating ang araw na wala ka nang maibigay sa tao, kung libawa dati manager kay bumagsak na ang buhay mo, hindi ka na rin nila masyadong papansinin. Tama kapatid? Kasi ang iginagalang nila ay yung posisyon at ang yung kaperahan. Nung nawala ang posisyon at pera, nawawala na rin ang paggalang sa tao na yan. Amen na kapatid? Kasi tayo nasanay sa mundo na me first, no? Ako muna, no? Kaya pagka wala kang makuha do sa isang tao, ay hinahayaan na lang natin sila. But ang lesson natin is about servanthood or servant leadership. Kaya po, pag ikaw ay naging lingkod, hindi sikat ito sa maraming tao. Sapagkat ayaw natin na tayo po ang nagpapaypay, gusto natin tayo ang pinapaypayan. Ayaw natin na tayo po ang naghahanda, tayo ang dapat na pinaghahandaan. Amen na kapatid? Ayaw natin na nag-aasikaso, wala sa ating naturalesa yan, no? Karamihan. Pero ang gusto natin, dapat inaasikaso tayo. Tama ba mga kapatid? Totoo po yan. Walang maitatanggi. However, sabi diyan, leader eat last, no? So maliit na bagay, pero dito mo mapapansin ang iyong care, no? Na ikaw ay talagang nagmamahal sa iyong mga kapatid. Bakit? Kasi tinitingnan mo, nakakain na ba lahat? Wala bang kulang? Ayan. So, sabi nila, kumain na rin po kayo. Sige, makita ko lang kayo, busog na rin ako. Tama ba mga kapatid? Kasi ang ibig sabihin noon talaga, pinapakita mo kahit sa maliit na bagay, ay nagki-care ka sa iyong mga nasasakupan. At alam nyo po, may magandang balik yan. Sabi sa katabi, may magandang balik yan. Amen po mga kapatid? Amen. Kapag dinidikit natin ang title na boss, manager, CEO, doctor, engineer, or mayor, or even a principal, no, ito po ay hierarchical leadership. Na ibig sabihin po, pag sila po tinawag mong boss, manager,
dapat sundin mo sila. Bakit? Kasi dapat. Sapagkat sila nga ang nasa itaas. Tama ba mga kapatid? Amen. Pero pag ang dinikit mo naman sa pangalan mo ay pastor, di ba? Brother, sister, automatic po yan, naglilingkod ka. Tama ba mga kapatid? Hindi ka boss. Tama po mga kapatid? Amen. Kasi nga po, yun ang nais ng ating Panginoon sa ating mga buhay. No? So, let's see the traditional leadership versus the servant leadership structure. Yan. So, magka-opposite po sila or magka-kontra po sila. Because doon po sa traditional, it means command and control. Yun namang servant leadership ay enable and empower. No? Sa traditional, the staff serve the leaders. Pero doon sa servant leadership, the leaderships or leaders will serve their staffs. No? So baliktad. Kapag pala nandun ka sa punto na ikaw ay servant leader, ikaw talaga ang maglilingkod. Ngayon, anong pipiliin nyo? Yung ikaw ang paglilingkuran o ikaw ang maglilingkod? Yung totoo lang. Di ba? Mahirap. Kaya nga, sabi ng Panginoon, kung gusto mong maging matanyag at sikat, dapat ikaw muna ay naglilingkod. So last time, we have discussed the first three of how can you know if you have a heart of a servant. Check mo ang puso mo. No? Tingnan mo ang iyong sarili kung talaga nga ba na mayroon ka ng mga bagay na ito. Silipin natin ulit ang unang tatlo. Number 1 is, real servant makes themselves available to serve. Very good si Brother Ram, no? Niremind kagad tayo sa lesson. Tama ba mga kapatid? Are you available para sa Panginoon? Pag tinawag ka, pupunta ka ba sa church? Oh, mga kalalakihan, may practice po tayo. Sabi ni Brad Edwin, pupunta ba kayo? Amen mga kapatid? Number 2, real servants pay attention to needs. And number 3, real servants do their best with what they have. Amen mga kapatid? Hindi ka pipilitin ng Diyos sa hindi mo kaya. Pero yung kaya mo naman, please lang. Sabihin sa katabi, do your best. Amen mga kapatid? Hindi mo pwedeng dikta ng isang tao kung saan siya magaling. Alam na alam mo yan kung saan ka magaling and do your best. Bakit? Anong sabi ng Bible? Proverbs 22 verse 13, the lazy person is what? Full of excuses. Saying, if I go outside, I might meet a lion in the street and be killed. No? Ang katangian ng isang tamad na tao o ng lazy na tao ay ano? Full of excuses. Are you full of excuses? Hindi naman siguro. Amen na kapatid? Why? Next, God expects you to do what you can with what you have wherever you are. Amen po mga kapatid? Si Moses, nung tinanong ng Diyos, no? Sa kanya, ang sabi ng Diyos, nung gagamitin na siya, ang tanong lang ng Diyos kay Moses, Moses, ano ang mayroon ka? Ano ang nasa iyong kamay? Amen na kapatid? Ano bang nasa kamay ni Moses that time? Tungkod po. Amen po mga kapatid? At yun ang ginamit ng Diyos para siya ay makapaglingkod at makapaggawa ng maraming milagro sa pangalan ng Panginoon. Amen po mga kapatid? Ngayon, tatanungin kita, ano ba ang kaya mo? Yun ang gamitin mo sapagkat in-expect ng Diyos na ibalik mo ang pasasalamat sa mga regalo at mga pagpapalang binibigay niya sa iyo. Can you hear amen? Amen. So, whenever we do things with our companies or even in our family or even at the church, we always aim for excellence. Tama mga kapatid? Gusto namin lagi excellent. Kaya lang, excellence doesn't happen overnight. Amen mga kapatid? Hindi kagad yan nangyayari agad-agad. Tayo nga po, 10 taon na eh. Hindi pa rin natin na-perfect ang ilang mga bagay. Amen mga kapatid? So, if you want to achieve excellence, what do we do? Next, always do your best. Bakit? The truth is, almost everything we do is done poorly when we first start doing it. And that's how we learn. No? Totoo naman, di ba? Hindi ka naman magaling agad, umpisa pa lang, galing mo na kagad. Kadalasan sa lahat ng ginagawa natin, we done it poorly. Hindi talaga natin, parang sablay, Pero that's how we learn. Tama ba mga kapatid? Na ito pala,
pero hindi maganda yun na. Sige, next week, gagalingan ko na ulit. Are you with me? Kaya God is a God of second chances, third chances, and many, many chances. Amen, mga kapatid? So, Colossians 3:23, sabi yan, in all the work you are doing, work what? Work the best you can. Sa mga leaders natin, care leaders, take note of this. Work the best you can. Work as if you were doing it para ba kay pastor? No, you're doing it for the Lord, not for people. Amen po mga kapatid? Kaya dito po sa ating church, lagi nating ini-encourage ang lahat. Kaya mo yan. No? Nagkamali ka, bawi na lang tayo next time. Ganyan lang talaga sa umpisa. Tama mga kapatid? Kasi pinagtsatsagaan natin sila para sila rin ay dumating ng pagkakataon na maglingkod ng mahusay sa ating Diyos na buhay. Can I hear amen? Amen. So let's continue with number 4 on how can you know if you have a servant heart? Number 4 is, everybody, real servants do every task with equal dedication. Again, ang totoong lingkod daw ay ginagawa ang lahat ng trabaho ng may equal dedication, pantay-pantay na paglalagay ng puso. Tama mga kapatid? Dito papasok ngayon yung integrity. Sabi nga natin, integrity. Yan. Related po kasi ang integrity at ang dedication. Ang integrity, yun yung iyong guiding principles. Ako, dapat maaga ako para ma-set ko kagad yung computer at para hindi na ako maggahol mamaya. Dapat ay maaga ako para ma-set ko na yung aking mga instrument para mamaya ay hindi na ako magkukumahog. Tama mga kapatid? And the dedication is the commitment na ilalagay mo. Oh, nagawa ko ngayon, next week, gagawin ko ulit. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Kasi you are committed to follow through on those principles. Now, para sa balancing paglilingkod, maliit man o malaki ang iyong task o ang iyong responsibility, do your best. Amen na kapatid? Amen po. Now, ang issue na lang ay, may nagagawa ba tayo? May ginagawa ba tayo sa Panginoon? At kung may ginawa ka na, nag-i-improve ba tayo sa ating ginagawa? Alam nyo kung bakit ko tinatanong yan? Pag hindi ka nag-i-improve sa iyong ginagawa, kada linggo dito sa church, tatamarin ka na. Bakit? Boring. Yun na naman ang nangyayari. Tama ba mga kapatid? So you need improvement. Amen po mga kapatid? At kasama na po dyan, pag hindi ka nag-improve, baka hindi the best ang iyong binibigay para sa Panginoon. Are you with me? Amen po mga kapatid? So, you should never arrive at the state in life where you're not too important to help with menial tasks. No? Baka dumating ang araw na, kaya na nila yan. Paglilinis lang ng church, kaya na nila yan. Pag huhugas ng mga upuan, pagsasalansan, kaya na nila yan. No? Look at that. God will never exempt you from the mundane. It's a vital part of your character curriculum. No? Hindi ka i-spare ng Diyos sa mga ordinaryong gawain dito sa church. Maliit man o malaki, kasama ka. Sabihin sa katabi, kasama ka. Amen po mga kapatid? Kasi ito ay pagbibuild ng iyong character. Sabi nga natin character. Amen po mga kapatid? Now, bakit ba natin pinipilit ang mga kapatid na magsulat? It builds your character. Amen po ba mga kapatid? Na darating ang araw, malay mo lang tinawag ka na ng Diyos. No? Paano ka ngayon magtuturo? Naku, ngayon pa lang ako magsusulat, Lord. No? Late na. Are you with me? So kahit simple man yan, simple man ang pag-aaral, isulat mo yan sapagkat kakailanganin mo yan sa Panginoon. The Bible says in Galatians 6:3, if you think, no, kung iniisip mo, you are too important to help someone in need. Look at the contrast. You are fooling yourself. You are really a nobody. Amen po mga kapatid? Pag tingin mo malaki, sa tingin mo sa sarili mo, napakalaki, napaka-importante mo, brothers and sisters, niloloko mo ang iyong sarili. You're fooling yourself and you are really a nobody. Sasabihin ng Diyos, sino ka para magmalaki sa Diyos?
Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Kasi kung wala ang Diyos sa atin, aminado tayo, wala tayong magagawa. Can I hear amen? Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Now, Jesus specializes in menial tasks that in everyone else tried to avoid. No? Si Jesus ang pinakamagaling ata na gumawa ng mga maliit na bagay. Ano yon? Washing of feet. Sino sa inyo ang gustong magugas ng paa ng katabi niya? Meron ba? Helping children, fixing breakfast, and serving the lepers. Yung mga ketongin, pinupuntahan niya na ayaw ng iba. Amen po mga kapatid? Kaya kapag iniiwasan natin ang mga maliliit na trabaho, hindi tayo lalago kamuka ni Kristo. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? John 13 verse 15 says, I've given you an example that you should follow. No? Si Jesus ay Lord. Tama? Siya rin ay Panginoon. Siya ay bossing. Siya ang amo. Siya rin ang manager. But look at that. He rolled up his sleeve and do the dirty works. No? Nakakurbata ka man, ang tawag dito, bilutin mo muna ang iyong manggas at tumulong ka para ikaw ay maging pakinabang sa Panginoon. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Kagaya ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat walang maliit o maruming trabaho sa Panginoon. Kapag ginawa mo yan para sa Diyos, sigurado ako na ikaw ay gagantipalaan ng ating Panginoon at may magandang balik yan sa iyo at sa iyong pamilya. Can I hear amen? Amen. Bakit? Sa Diyos ka naglilingkod, hindi sa tao. Tama ba mga kapatid? Amen. Kaya yung pagwawalis natin dito sa church, hindi nyo po ginagawa yan kay pastor, o kaya kay pastora, o kaya kay brothers and sisters. Okay lang kahit walang nakakakita. Sabi sa katabi, okay lang kahit walang nakakakita. Tama mga kapatid? Kasi nakita na ng Diyos yan. Yun ang Diyos na magbibigay at magbabalik ng pagpapala sa iyong buhay. Shout amen. Sabi dito, next, small task often show a big heart. Is that true? Totoo po ba ito mga kapatid? Minsan yung mga malilit na bagay, doon mo makikita kung ang isang tao nga ay may malaking puso. Amen po ba mga kapatid? Kaya kung ikaw ay nakakaunawa na sabi, gusto kong maglingkod sa Diyos. O kaya gusto kong maglingkod sa bayan, meron bang tao na pipiliin niya na siya ang maglilingkod? Hello, are you with me mga kapatid? Kasi sa mga, ikaw ang maglilingkod, ikaw ang magsiserve, ikaw ang gagawa ng mga bagay para sa mga tao. Tama ba mga kapatid? Ikaw ang magwawalis para sa kanila. Ikaw ang magpapakain sa kanila. Ikaw ang magpapagamot sa kanila. Gusto niyo po bang gawin yon? Hello? Yan kapag kayo tulog ka na kinakatukat, pwede mo ba kaming tulungan? Hello? Hello? Andiyan po ba yung mga kapatid? Now, hindi natin minamasama na pag dumating ang mga pagkakataon na mayroong bagyo, baha, ulindol, lumalabas ang mga malalaking tao at nakita natin na tumutulong sa mga kapwa natin. Okay po yun. Tama kapatid? Hindi yun masama. Sabi sa katabi, hindi yan masama. No? At hindi natin sila hinusgahan. Pero ito ang punto. Sana naman sa pang-araw-araw at mga maliliit na mga bagay, sana lumalabas pa rin sila at tumutulong at nag-aabot. Tama ba mga kapatid? Amen po mga kapatid. Kaya sabi ng warning sa isang FB post, when helping the poor, look at that, leave the camera at home. Pag tumutulong ka, huwag ka nang puro pa-picture. Tama ba mga kapatid? Kasi sabi nga ng Bible, tinanggap mo nang yung pagpapala. Tama ba mga kapatid? Kung gusto mong tumulong at gusto mong balikan ka ng Diyos, gumawa ka ng sekreto at ang Diyos ang magbibigay ng pagpapala sa iyo. Matthew 6:3, look at this. But when you give to the needy, look at that. Do not let your left hand know what your right hand is doing. Verse 4, so that your giving may be what? Sabihin nga natin, may be in secret. No? Pag secret ba, alam na ng kapitbahay mo? Secret. Then your Father who sees what is done in secret, look at that, will reward you. Tama ba mga kapatid?
Kaya tingnan nyo yung mga nagbibigay, pero hindi naman nababanggit dito sa pulpito, sila ang lalong pinagpapala ng Diyos. Sapagat pag nagbigay ka ng secret, ang Diyos ay babalik sa iyo. Alam ng Diyos ang address mo. Alam ng Diyos ang bank account mo. At doon niya ilalagay ang maraming pagpapala sa mga tunay na nagbibigay. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Now, question is this. Are you still willing to serve even when you are exhausted? No? Tagalog. Handa ka pa rin bang maglingkod kahit pagod ka na? Sino po sa inyo ang napapagod? Yan. Sino sa inyo may trabaho? Yan. Sino sa inyo maraming gawaing bahay? O yung inyong labadang tambak pa rin hanggang ngayon? Tama? Pastor, Bible study pa sa Wednesday. Pagod na kami. Are you with me, mga kapatid? That is the question. Now, kung matapat ka sa iyong sagot, makikita to ng Diyos at makikita niya kung anong puso mayroon ka. Amen na kapatid? Hindi natin tinatanggi ang inyong pagod. Totoo po yan. Meron po akong isang kilalang nanay at siya po talaga ay talagang parang si Dora. Alam mo si Dora? Dorang Gala. Sabi no? Na laging nasaan kung saan pumupunta. Even up to this age na kanyang buhay, 80 plus na po. Si Mami, ang aking Mami. No? Si Mami Mina. Nakita ko ang kanyang sobrang hirap at pagod. Kasama po niya kasi ako, nung elementary pa lang ako, teacher po kasi siya sa elementary, hanggang sa lumaki na po ako. So si Mami, nakikita ko kapag kami bumabiyahe na, maghapong nagtuturo, dadaan pa kami sa palengke, at pagdating sa bahay, yung pinamalengke niya, hindi niya bibigay sa mga anak. Siya na rin ang maglilinis. Pag nalinisan na, ilalagay sa rep. Siya rin ang magluluto. Amen na kapatid? At syempre, magbubuhang nga na yan. Kasama, pagod na ako. Tama ba mga kapatid? Tapos, gagawa ng lesson plan ulit yan at araw-araw niya itong ginagawa. Pero hindi siya napapagod. Bakit? Ito'y ginagawa niya para sa kanyang pamilya. Tama mga kapatid? Now, tatanungin kita, napapagod ka ba sa iyong ginagawa sa Lord? Napapagod po ba kayo? So, ibig sabihin pala sa Wednesday, magkikita-kita tayo. Pumalakpak nga po ang lahat ng mga hindi napapagod. Are you with me mga kapatid? Amen? Kasi ang sabi ng Panginoon, kung napapagod ka, come to me. Lumapit ka sa akin at pagpapahingahin kita. Pumalakpak nga po sa Diyos ang lahat ng nakatanggap ng kapahingahan ng Diyos. Are you still with me, kapatid? Amen. Acts 28 verse 3, sabi ni Pablo, Paul gathered a pile of sticks and was putting them on the fire when a poisonous snake came out because of the heat and bit him on the hand. Ito po ay lumubog yung barko na sinasakyan nila Pablo at napunta sila sa Pampang dahil sa sobrang lamig, nagparikit sila ng mga kahoy. At dahil yung kahoy ay ubus na, wala nang nakasindi, kumuha itong si Pablo, inilagay niya sa apoy, at nung nainitan yung apoy, nung kahoy na basa, lumabas ang isang ahas, at siya ay tinuklaw. Look at that. Nagkusa na nga siyang kumuha ng kahoy na pasama pa. Bakit? Nakagat siya ng ahas. Pero, hindi siya napano. Hindi siya namatay. At siya ay nabuhay ng matagal. Kaya nga meron tayong kalahati ng New Testament. Amen po mga kapatid? Amen po mga kapatid? Ibig sabihin ganito. Kung ikaw ay tunay na naglilingkod sa Panginoon at mayroong gagawin ng Diyos sa iyong buhay, kapag gumagawa ka sa loob ng church o sa covering at authority ng Panginoon, iingatan ka niya. Sabihin sa katabi, iingatan ka niya. Amen po mga kapatid? At hindi ka mapapano sapagkat ang Diyos ay nag-iingat at poprotektahan ka para magamit ka sa kanyang kapurihan. Shout, Amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Your servant's heart is revealed in the little acts that others don't think of doing. No task is beneath you when you have a servant heart. Amen po mga kapatid? Kahit maliit yan, kung talagang ang puso mo ay nasa Panginoon, gagawin mo ito para sa kanyang kapurihan. Why? Next, great opportunities often disguise themselves in small tasks. Tama ba mga kapatid? Yung mga malalaking bagay, no?
Nakatago po yan sa mga maliliit na mga gawain sa iyong buhay. Amen po mga kapatid? Diba yung nung nakaraan ay tinuro ko, if you want to lead or change the world, make your bed. Kayo po ba nagtutupi ng inyong hinigaan? Ha? Sabi mo, hindi, gusto kong maging leader ng isang kumpanya. Gusto kong maging boss. Eh yung pagliligpit ng higaan mo, hindi mo magawa, disiplina po iyan. Are you with me mga kapatid? Amen. Sabi niya next, the little things in life determines the big things. Don't look for great tasks to do for God. Just do the not so great stuff and look at that. And God will assign you whatever He wants you to do. But before attempting the extraordinary, sabi diyan, try serving in the ordinary ways. Tama ba mga kapatid? Baka huwag gumawa ng mga malalaking bagay. Simulan mo muna sa maliliit. Bakit? Sabihin niyo po sa akin, bakit po? Baka mabigla ka. Tama ba mga kapatid? Ang laki ng church. Ang laki. Ako na kagad ang magpapastor dyan. Baka mabigla ka, ikaw rin. Tama ba mga kapatid? Now, si Pastor Gani po ay naging ganito. Hindi po biglaan po ito. Marami po akong pinagdaanan. Gusto niyo po bang malaman ang aking mga pinagdaanan? Hello? Are you with me? Sabi po ng isang FB post, next, sa usapang discipleship, gusto mo agad maging leader, ni magligpit ng upuan, hindi mo magawa. Hello? Sino gusto maging leader? Taas nga kamay. Amen? Sino gusto maglingkod sa Panginoon? Oh, look at that. Saan natin sisimulan? Magligpit ng upuan. Si Pastor Gani po ay 20 years or 20 plus years na po na naglilingkod. At nagsimula po ako sa pagpupunas ng upuan at pagsasalansan, paglilinis ng upuan sa aming church sa Bulacan. Amen po mga kapatid? College na po ako noon. At ako rin po nagkakabit ng kurtina. Hello, kasamang mga cute na mga kabataan na kasama ko. Naglalampaso po kami ng sahig. Nag-aaral na po kami noon. Nagpipintura po kami ng church kasapagat wala kaming pang-upa. Imbis na yung upa ay iupa namin, ibibili na lang namin ng gamit. Are you with me, kapatid? Kami rin po nagde-decorate. Kaya nga po nakita nyo, nade-decorate natin ang ating church kasi nasanay na po kami. Yan, kapag Pasko, kapag may mga gawain, kami na pong gumagawa niyan. Si Pastor Gani po ay gumagapang din sa Kisame. Opo, sabagat doon po sa amin, may mga ilaw na ayaw umilaw, yung pala yung wire ay putol, nangat-ngat ng daga, ginagapang natin kasi wala tayong pambayad. Nagba-Bible study po ako, pero hindi ako humihingi ng budget. Ako po pang bumibili ng Monay at saka ng iced tea, naalala ko pa. Para lamang pagdating ko po doon sa Bible study, hindi nila ako tinataguan. Are you with me mga kapatid? Sila pang naghihintay, Pastor, Bible study na? Tama ba mga kapatid? At mayroon akong motorsiklo noon na minsan ay pupugak-pugak at wala akong panggasolina. Pero brothers and sisters, lahat po ng yan ay pinagsama-sama ng Diyos. Bakit? Yung pala, gagamitin ako at pagkakatiwalaan ako ng Diyos sa isang malaking bagay. At heto na po tayo ngayon. 10 taon, 1 dekada, tayo nakalampas sa biyaya ng Diyos, hindi dahil sa akin. Sa biyaya ng Diyos, kaya lahat tayo ngayon ay nakikinabang sa lahat ng maliliit na ginawa ng bawat isa sa atin. Can you hear amen? Palapakan nga natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? Bakit? Pinanghawakan natin ang pangako ng Diyos. Lucas 16 verse 10. Look at this. Tagalog, sabay-sabay. Ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkatiwalaan ng kayamanan sa mundong ito, binigyan kayo ng Lord ng sahod, hindi kayo makapagbigay sa Kanya, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Are you with me, kapatid? Yung mga kayamanan natin dito, yung pera mo, yung mga bank account mo, lahat ng ari-arian mo, mawawala yan. Ang tawag ng Bible, maliit na kayamanan. Tama mga kapatid? Ang tunay at malaking kayamanan ay yung buhay na walang hanggan. Kayamanan sa langit. Sapagat pag uwi natin doon, nandun ang Diyos ng pagpapala. Siya ang magbibigay ng lahat ng blessing. Can you hear amen? Amen po ba? Now,
Ang tanong ni Lord, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, paano ka pagkakatiwalaan sa malaki? Amen po ba mga kapatid? Pwede ka bang pagkatiwalaan ng Diyos sa maliit? Hello? Amen. Sometimes more people are willing to serve upward to those in authority and sometimes serve downward to those in need. No? Kapag ano yan? Engineer ba yan? Doktor ba yan? Sige, punta ako doon. Pero sino yan? Wala. Sige, next time na lang. Ganyan ang maraming tao. Amen po mga kapatid? Kaya dapat piliin natin na gumawa ka. Sino yan? Sige, halika. Tutulungan kita. Ipag-pray kita. Anong kailangan mo? Gusto mo kumain? Are you with me? Amen po ba? Kasi doon mo nga masusukat ang tunay na paglilingkod sa mga maliliit, sa mga maralita at mahihirap na tao. Brothers and sisters, kamusta po tayo? Are you with me, kapatid? Are you learning so far? Okay, let's continue. Number 5. So, 6 characteristic of a real servant. Number 5 is, pakipindot, yan. Real servants are what? Faithful to their ministry. Isa pa nga po, sabay-sabay. Real servants are what? Faithful to their ministry. Sabi nga natin, faithful. So, ibig sabihin, hindi mo iiwan ang church. Hindi mo iiwan ang iyong ministry. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Amen? Servants finish their task, fulfill their responsibilities, keep their promises, and complete their commitments. They don't leave a job half undone, and they don't quit when they get discouraged. They are trustworthy and dependable. Amen po mga kapatid? Hindi yung hindi na masaya dyan sa OCW niya. Ayoko na dyan. Hello? Are you with me mga kapatid? Real servants are what? Faithful. Psalms 12 verse 1 says, "Help, O Lord, for the godly are fast disappearing. The faithful has vanished from the earth." No? Lord, ang panalangin ng salmista, nagkakaubusan na ang mga faithful, ang mga matatapat. No? Mga endangered species na po talaga ang mga matatapat. Tama mga kapatid? Bibihira, kakaunti na po ito. It's hard to find. Kaya brothers and sisters, maging isa ka sa mga matatapat na lingkod ng Diyos. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Proverbs 20 verse 6. Many will say they are loyal friends, but look at that. Who can find the one who is really faithful? May mga kaibigan po ba tayo? Amen? Marami po ba tayong mga tapat na mga kaibigan? Sino po yung mga mapagkakatiwalaan na kaibigan? Ikaw, mapagkakatiwalaan ka ba? Hello? Pag walang nakatingin, kapag may matinding problema, kapag nagkakatamaran na, mananatili ka ba o mangiiwan ka sa ere? Are you with me mga kapatid? Hello? Ganitong naranasan ni Apostol Pablo kay John Mark, isa pong kabataan. Sabi niya sa Acts 15 verse 37, Barnabas wanted to take John Mark with them, 38, but he had left them at Pamphylia. He did not continue with them in the work. Si John Mark daw po ay hindi na sumama sa paglilingkod. So Paul did not think that it was a good idea to take him. Sabi ni Pablo, hindi na kita sasama. Ayaw mo palang sumama eh. No? 39. Paul and Barnabas had such a serious argument about this that they separated and went different ways. No? Barnabas took Mark and sailed to Cyprus. No? Sapagat si John Mark po ay ng Indian. No? Nasa pangalan talaga. Mas inunan niya ang Dota, ang ML kaysa sa Panginoon. Kasi nga kabataan po siya. Are you with me? Dalawang magkaibang leader po yan. Si Barnabas ay may puso sa mga kabataan. Kayo mga makukulit kayo, halik kayo rito, mahal kayo ng Diyos. Si Pablo hindi nagsasayang ng oras panahon sapagat alam niya ang kanyang misyon. Kaya sabi niya, kung hindi ka sasama, huwag ka nang sumama. Nakita niyo po yun mga kapatid? Kaya
buti na lang sa loob ng iglesia, maraming iba't ibang pastor at pag-uugali ng leader. Tama ba, kapatid? Kasi kung lahat naman ay stricto, baka magkaubusan. Tama mga kapatid? At kung sobrang luwag naman, alas 9 na, wala pang dumarating. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Now, ito po ay isang pagsubok sa atin. Isang kasama po sa atin ang pagtitiwala ng Diyos ay ang subukin tayo. Kung ikaw man ay kabataan, ikaw man ay nanay, ikaw ay tatay. No? Sapagkat kung hindi mo nagawa na maglingkod sa iyong kabataan, paano ka pa maglilingkod pag ikaw ay lumaki na? Tama ba mga kapatid? Hindi po kasali doon yung mga nanay na ngayon pa lamang po nakasama. Siyempre, nag-a-adjust po yan at alam ng Diyos yan. Tama ba mga kapatid? Pero ikaw na kabataan at ngayon ay nagsisimula ka pa lang, hinahasa ka na ng Diyos para pagdating ng araw, ikaw ay lumaki na, ikaw ay lumaguna, handa ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Can I amen? Amen po ba? Hindi katulad ni John Mark na nang iwan sa ere. Philippians chapter 2 verse 19, sabi diyan ni Pablo, I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon. I will be happy to learn how you are. I have no one else like Timothy. Look at that. Who truly cares for you. No? Tingnan nyo naman. Nung iniwan ni John Mark si Pablo, meron naman siyang isang mapagkakatiwalaan. Sino po yon? Si Timothy. Kaya nga sabi ng Bible, everyone needs a Timothy. Tama ba mga kapatid? Sino si Timothy? Sabi niya, there is no one else like Timothy who truly cares for the church, who truly cares for you. Kaya kung makakita ng kabataan naman na talagang, grabe to bata pa pero may puso sa gawain, brothers and sisters, malaking tulong po yan sa Panginoon. Can I amen? Amen po ba? Most people, next po, most people don't know the meaning of commitment. Sabi nga natin, commitment. They make commitments casually, then break them for the slightest reason without any hesitation, remorse, or regret. No? Kaya naman po maraming mga simbahan, ang kada linggo ay lagi na lang nag-i-improvise. Ano po yung ibig sabihin ng improvise? Tapal-tapal. Tama mga kapatid? Bakit? Sapagkat yung mga volunteers na mga leaders ay hindi po nagpapakita, hindi naglilingkod ng maayos, kaya naman kahit ano na lang ang pwedeng ilagay, makumpleto lang ang worship team, ang lahat ng mga gawain dito, at lahat ng mga ministry na walang tumatao. Amen po mga kapatid? Nakakahiya ba yun sa Panginoon? Na minsan Lord, siya na lang kasi wala Tapal-tapal na lang. Samantalang dapat ang hanapin natin ay ang mga committed na mga tao. Are you with me mga kapatid? Are you committed? Amen po ba? God is testing your faithfulness. No? Can you be counted on by others? Maaasahan ka ba ng iba? Are there promises you need to keep? No? May mga pangako ka ba sa sarili mo at sa Diyos na dapat mong tuparin? Brothers and sisters, dapat po mayroon. At ang sagot mo dapat ay, yes, Lord, gagawin ko na ang aking ipinangako. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Isali mo na ang pangalan mo sa mga pasado kung ang sagot mo ay, Lord, mula ngayon, magbabago na ako at maglilingkod ako ng tapat sa iyo. Amen na kapatid? Nang sa ganon, ganitong sasabihin ng Diyos, Matthew 25:23, well done, my good and faithful servant. You have been faithful in leading this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Ano sabi ng Diyos? Let's celebrate together. Na-imagine niyo po ba yun mga kapatid? Kapag kinuha ka na ng Diyos o dumating na ang Diyos, nag-uusap kayo ng Panginoon, wow, sasabihin niya sa atin, anak, well done, naggawa mo. Kasi nagtapat ka sa akin. Amen po mga kapatid? And this is the ultimate goal of every believer. Na dapat, Lord, pag kinuha mo na ako, o kaya pag dumating ka, madatnan mo ako. Madatnan mo ang aking buong pamilya.
Madatnan mo ang aming buong iglesia na nagtatapat at patuloy na sumasamba sa iyong pangalan. Shout Amen! Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? By the way, next, faithful servants never retire. Amen po, mga kapatid? Yung mga tapat na naglilingkod, hindi po yan nagre-retire. Kaya nga po sa amin, sa OCW Maine, nakita nyo naman po yung ating mga minamahal na mga pastors, di ba? Hanggat may lakas sila, naglilingkod pa rin sila sa Panginoon. Tama ba, mga kapatid? Kasi wala nga pong retirement eh. Kasi hindi mo titignan yung trabaho, ang titignan mo ay yung katapatan ng tao na yon. Hanggat kaya niyang mag-drive, hanggat kaya niyang magturo, tatayo yan. Bakit? Tapat siya sa binigay ng Panginoon sa kanya. Amen po ba, mga kapatid? They serve faithfully as long as they're alive. You can retire from your career, but you will never retire from serving God. Tama, mga kapatid? Mag-retire ka sa trabaho mo? Yes. Pero sa paglilingkod sa Panginoon, habang buhay na yan. Are you with me, mga kapatid? Kaya lahat tayo sama-sama pa rin na maglilingkod sa lugar na ito, sa pinagkatiwala ng Diyos sa simbahan para sa kanyang kapurihan. Shout Amen! Amen po, mga kapatid? Amen. Finally, number 6. Dito po tayo magtatapos. Number 6, real servants maintain low profile. Again, real servants maintain a low profile. Ibig sabihin, down to earth, no? Talagang yuko pa rin, mapagpakumbaba pa rin, no? Naaakbayan mo pa rin, nabibiro-biro mo pa rin. Huwag mo akong biruin, pastor ako. Are you with me, kapatid? Down to earth. Pero siyempre, huwag naman susobra. Minsan naman, napapasobra ka eh. Tama ba, mga kapatid? Sabi sa katabi, huwag susobra. Amen po ba, mga kapatid? Servants don't promote or call attention to themselves. Instead of acting to impress and dressing for success, they put on the apron of humility. Sabi nga natin, apron. Yan. It is the apron of humility to serve one another. Sabi ng 1 Peter 5:5, in the same way, you younger people must submit yourselves to your elders. Ano sabi? Mga kabataan, magpasakop kayo sa mga nakakatanda sa inyo. Anong usapan dyan? Edad. Sabi mo nga, edad. Yan. Anong edad ka na? Lumugar tayo. And all of you must put on, look at that, the apron of humility to serve one another. For the scripture says, God resists the proud but shows favor. Kanino? To the humble. No? Ang tunay na naglilingkod sa Panginoon, naglilingkod sa bayan, hindi po yan pabida o pabibo. Walang pinipiling oras o lugar o ang kanyang pagtulong. Kahit pa po, minsan ay nakakurbata ka, naka-Amerikana ka, pag hiningan ka ng tulong, tutulong ka. Aalisin mo ang iyong suot at isusuot mo ang apron of humility. Amen, mga kapatid? At pagkasuot mo, sabi mo, happy to serve. No? Are you with me, mga kapatid? Handa ka bang maglingkod sa iba? Amen. Sa kabilang banda, pag ayaw maglingkod, may pride yan. Tama ba, mga kapatid? Bakit po sila, sabi na, bakit ako magsisilbi sa kanila? Marami namang iba dyan. Sabi niya, wala akong oras dyan, kayo na lang, busy ako. No? Pride po yan. If recognized for their service, they humbly accept it, but don't allow notoriety to distract them from their work. No? Ibig sabihin, hindi nila hinahayaan na nakagawa sila maganda, nakakapagyabang na sila o kaya nagkakaroon ng hangin ang kanilang mga ulo. No? Are you with me, mga kapatid? Marami rin po kasi ang naglilingkod dahil lamang po sa sariling pakinabang. At ganun din pong nangyayari kahit noon sa panahon ni Apostol Pablo. Kaya ibinulgar ni Apostol Pablo ang pakitang tao na paglilingkod. Ang tawag niya po doon ay ano? Eye service. Sabi nga natin, eye service. Yan. Paglilingkod na nakikita ng mata. Look at this. Ephesians 6:5-7. Bound servants, be obedient to those who are your master according to the flesh, with
fear and trembling, in sincerity of heart, as to Christ, verse 6, everybody, not with eye service, as men pleasers, but as a bond servants of Christ, doing the will of God from the heart. 7, with goodwill, doing service as to the Lord, not to men. Amen po mga kapatid? Hindi yung pakitang tao lang na nakikitang paglilingkod, kundi goodwill in doing service. Kusang loob na paglilingkod. Amen po ba mga kapatid? Noon may mga ginagawa ang mga Pariseo, mga naglilingkod sa templo, na hindi nagustuhan ng Panginoong Hesus. Kaya nakarinig sila ng warning sa Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Matthew 6, verse 1, be careful not to do your works in public in order to attract what? Attention. If you do, look at that, your Father in heaven will not reward you. No? Yung mga ginagawa natin na nakikita ng tao, yung mga ginagawa natin na pakitang tao lamang, kita ng Diyos yan. May reward ba? Wala. Wala pong reward ang pakitang tao. Are you with me, kapatid? Amen po ba, mga kapatid? Sabi na, hindi na lang ako gagawa. Hindi na lang ako tutulong. Ako na nga tumulong, ako pang masama. Mali. Tumulong ka, gumawa ka, pero gumawa ka kahit walang nakakakita. Tama ba, mga kapatid? Amen po ba, mga kapatid? Parang wala po akong kausap. Amen po ba? Amen. Why? Next. Self-promotion and servanthood don't mix. No? Hindi po pwedeng magsama yan na itinataas mong sarili mo, tapos gusto mong maglingkod. Real servants don't serve for the approval or applause of others. They live for an audience of one. No? Ano po ba ang pangalan ng ating God Pleaser worship team? God Pleaser. Tama mga kapatid? Kasi ang pinaglilingkuran mo ay audience of one, ang Diyos lamang. At ang tagline natin ay ano? We are not entertainers, we are worshipers. Kaya pasensya na kung medyo hindi yung nagugustuhan yung boses namin, ha? Pasensya na kung hindi masyadong maganda ang aming tugtugan. Hindi para sa iyo yon. Sabi sa katabi, hindi para sa iyo yon. Para sa Diyos yon. Amen na kapatid? Sapagat ang pagsamba, ang pag-awit natin dito ay inaalay natin para ma-please natin, mapaluguran natin ang Diyos na nagbigay ng lahat ng talento sa ating buhay. Can I hear amen? Sabi ni Pablo, Galatians 1:10, obviously, I am not trying to be people pleaser. No, I am trying to please God. If I were still trying to please people, I would not be Christ's servant. Nakita niyo po yon? Sabi ni Pablo, kung ako nagpi-please pa rin ng maraming tao, hindi ako pwedeng maging lingkod ni Kristo. Amen mga kapatid? Sa church, hindi ka sisikat kung pasikat ka. Pero kung humble ka, itataas ka ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Yes. Kaya nga po kung ipiplease ko yung si Brother Ramsel, dapat ipiplease ko rin si Sister Gina. At ipiplease ko rin si Sister Pe. Bakit? Kasi maraming magagalit sa akin. Tama ba mga kapatid? At napakahirap nun. No? Kaya ka naglilingkod, ang gusto mo ay i-please lang ang Diyos. And look at that, brothers and sisters. Pag na-please mo ang Diyos ang kakausap sa lahat ng narito, bawat isa, at sasabihin nila, okay, ang lingkod na yan. Can I hear amen? Amen po ba? Palakpakan nga natin ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Amen. Matthew 23 verse 12, whoever makes himself great will be humbled, and whoever humbles himself will be made great. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? You won't find many real servants in the limelight. Sabi nga natin, limelight. Yan. Ito po yung focus, yung spotlight. No? In fact, they avoid it whenever possible. They are content with quietly serving in the shadows. Tama mga kapatid? Kapag ikaw ay lingkod ng Diyos, ayaw mo masyadong yung spotlight, yung salamat po kay... Tama ba mga kapatid? Gusto mo sa anino ka lang, dito lang ako. Tama ba mga kapatid? Kasi ang totoo, hindi niya yung ginagawa para sa tao.
ginagawa niya yun para sa Diyos, para makapaglingkod siya sa kanyang kapwa. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Magkaiba po yun ha. Yung tumutulong ka, hindi mo in-acknowledge si Lord, magkaiba yun. Pero kung in-acknowledge mo si Lord at tumulong ka, yun ay ginagawa mo para sa Panginoon. Tama mga kapatid? Matthew 6:2. So when you give to the needy, tumulong ka, do not announce it with trumpets, as the hypocrites, pakitang tao, do in the synagogues and on the street to be honored by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. Bayad na yon. Ikaw ay tumulong, may trompeta, papapapam, tumulong po siya ng 1,000. Bayad ka na, sabi ng Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya pag sinabi mong secret, secret lang talaga. Amen mga kapatid? Uy, ano tong binibigay mo sa akin? Secret ba to? Secret lang ha. Kamukat-mukat, alam na. Sabihin sa katabi, pag secret, sige sabihin sa katabi, pag secret, secret lang. Usapan yan ha. Para walang singilan. Are you with me mga kapatid? Amen. Joseph is the great example. He didn't draw attention to himself, but quietly served Potiphar. Then his jailer, then Pharaoh's baker and wine taster, and God blessed that attitude when Pharaoh promoted him to prominence. Joseph still maintained a servant's heart, even with his brothers who had betrayed him. Look at that. Ano ba nangyari kay Joseph the dreamer? Nakulong siya sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. Tama mga kapatid? Pero tingnan niyo ang bait at buti ng Diyos. Doon sa kulungan, nagtapat siya. Naglilingkod siya sa mga kapwa niya, mga nakakulong. Tama mga kapatid? Binigyan siya ng posisyon. At nung siya nakita, nung nando sa jailer na magaling to, mayroong isang nakulong din, yung cup-bearer, yung wine taster mismo ng hari. Di ba, pinaliwanag ko na sa inyo, pag cup-bearer ka, ikaw ang taga-tikim muna ng alak ng hari. Siyempre, nasan ba yung hari? Ayan mismo. Malapit siya sa hari. Amen mga kapatid? At naging mabuti si Joseph sa kanya. Look at that. Pinatawag si Joseph ng hari, na-promote siya, na ibalik siya sa mas mataas na posisyon, pero hindi siya nagmalaki, hindi siya naghiganti, nagpakumbaba pa rin siya, pinatawad niya pa rin ang mga kapatid niya na sumalbay sa kanya nung siya'y maliit pa. Are you with me mga kapatid? Amen po mga kapatid? Sabi niya next, unfortunately, many leaders today starts off by servants but end up as celebrities. They became addicted to attention and aware that always being in the spotlight blinds you. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Na maraming gustong tumulong, okay. Pero dahil sa dami ng camera, ng spotlight, nabubulag na. Ang akala niya, siya ang sikat, hindi na ang Diyos. Are you with me mga kapatid? Now, imumungkahi ko po sa inyo ulit. Yung ating maliit na YouTube channel, ang pangalan ay The Master Teacher BS. Hindi po namin gusto na kami po ay sumikat. First and foremost, ang gusto namin, ang Panginoong Yesus ang sumikat. Look at the name, The Master Teacher. Sino po bang Master Teacher? Si Lord. Hindi po tayo. At kung makikita nyo sa description, nakalagay din po doon, si Lord lang talaga ang tinataas ng channel na iyon. Are you with me mga kapatid? Kaya kahit dumating man ang 1 million views niyan, kahit kumikita na yan, ang goal ng channel na yan ay ibalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, sapagkat ang Diyos ang nag-bless sa ating YouTube channel. Can you hear amen? At nawa, ipag-pray nyo. Kung wala na talaga kayong kakilala, mag-pray kayo, Lord, magpadala ka pa ng maraming mga subscribers. Amen mga kapatid? Amen po ba? And that is the real blessing para sa atin. Are you still with me mga kapatid? Amen. Maraming mga sumasali sa mga contest. Sino sa inyo nakaranas na sumali sa contest? Game shows. At sinasabi nila, pag in-interview, bakit ka sumali? Para po sa pamilya. Pero ang totoo ito, para sa kanya. Gusto niyang sumikat. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Now, tingnan niyo po. Yung mga mayayaman, yung mga totoong mayayaman, wala pong FB po yan. Tama ba mga kapatid? O kung meron man, hindi sila masyadong nagpo-post, no? Sa kanila, hindi sila
active sa kanilang social media. Bakit? Low profile yan. Amen po mga kapatid? Ang tawag doon ay protection, pag-iingat sa kanilang sarili. Tama mga kapatid? Samantalang tingnan mo yung mga kumita lang ng mga 500,000, 1 million, nakapost agad sa Facebook. Hintayin mo, nasa pinto mo na ang mga mababait mong mga kaibigan. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Kaya dapat, pag pinagyayaman ka ng Diyos, pinapa-asenso, inaangat ka ng Diyos, low profile ka lamang. Are you with me mga kapatid? Ako nga po, di ba yung una po na yung sasakyan, si Happy Blue? No? Nung paglabas po namin yan sa kasa, ang sabi ko sa mga kapamilya ko, sa mga anak ko, huwag kayong magpo-post ng kahit ano. Are you with me? Hindi nyo siya nakita sa Facebook or ano man. Ewan ko ba, nakita ba kayo? Wala. At lalo pang pinromote ni Lord, pinagpala ni Diyos, pinalitan pa ng Diyos ang lahat ng mga bagay na binibigay niya sa atin. Yung maliit, papalakin pa ng Diyos, dadagdagan pa ng Diyos, at pararamihin pa ng ating Panginoon. Shout Amen! Sabi sa katabi, low profile lang. May tawag ang millennial na, low key. Low key lang. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Next, malapit na po tayo. Promotion comes from God. Totoo ba ito mga kapatid? Kahit tahimik ka, ginagawa mo yung the best mo, hindi mo kailangan mag-ingay. Hindi mo rin kailangan ipagtanggol ang sarili mo. Kita ka ng Diyos, and promotion comes from God. Psalm 75 verse 6, last two verses. For not from the east, nor from the west, or from the south, come promotion and lifting up. Look at that. But God is the judge. He puts down one and lifts up another. Amen po mga kapatid? Ano man ang iyong ginagawa ngayon ay mahalaga sa Diyos. Paghusayan mo, pagbutihan mo, at maging tapat ka sa maliliit na bagay. Amen po mga kapatid? Gumawa ka, magbigay ka in secret, at lalo kang pagpapalain ng ating Panginoon. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? Ever wonder, 10 taon na tayo, si Pastor Gani nakatayo pa rin dito, may mga tapat na nagbibigay sa gawain ng Diyos. Kaya bawat gawain natin, akala mo mga mayayaman talaga, mayroon tayong panghanda. Kasi ang Diyos ang nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Shout Amen! Kilala nyo ba sila? Hindi nyo sila makikilala. Tama mga kapatid? Pero kilala sila ng Diyos at ipopromote sila ng Diyos. Can I hear amen? Are you still with me? Lahat ng ginagawa mo sa Diyos ay mahalaga. Sabihin sa katabi, mahalaga. Yan. Yung mga hindi nakakakita ng ginagawa mo, ng mga importante, kita ng Diyos yan. The same is true in the body of Christ. The most significant service is often the service that is unseen. Tama mga kapatid? Mahalaga? Nakita ba? Na FB ba? Na FB? Okay lang. Hindi nakita, pero nakita ito ng Diyos. Sa panahon ni Nehemiah, merong 11 gates na itinatayo sa walls of Jerusalem. Bawat walls, bawat mga gates ay may naka-assign na mga pamilya. At doon po, sa gates na yon, merong likod na gate. At ang pamilya na yon na inilagay doon ay hindi po nagpapatumpik-tumpik. Bakit? Hindi porke nasa likuran na sila, ay hindi na sila papasukin. No? O kahit hindi sila nakikita, ay hindi na nila gagawin ang kanilang trabaho. Amen po mga kapatid? Kasi kahit sa maliit na butas or gate na yon, pwede silang pasukin. Now, anong ibig sabihin nito? Kahit nasa likod ka ng stage, kahit minsan ay gumagawa ka, hindi in-acknowledge ng tao, brothers and sisters, don't be discouraged. Nakita ng Diyos yan at hindi lumalampas yan sa mata ng ating Diyos na buhay. Shout Amen! Walapakan natin ang ating Diyos na buhay. Last verse na po natin. Tayo po tayong lahat. Ito talaga yung naging team natin. Nung ano bang anniversary ito? 1 Corinthians 15:58, no? Sabi dito, with all this going for us, my dear, dear friends, stand your ground and don't hold back. Throw yourselves to the work of the Master, confident that nothing you do, look at that. Are you confident? Confident that nothing you do for Him is a waste of time or effort. Amen na kapatid? Lahat ng ginagawa mo,
lahat ng maliliit at malalaking bagay, it is not a waste of time or effort. Amen po mga kapatid? Amen po ba? May natutunan po ba tayo? Amen. So, ano po ulit ang ating natutunan na 5 characteristic ng real servant? Number 1, everybody, real servants make themselves available to serve. Number 2, real servants pay attention to needs. Number 3, real servants do their best with what they have. Number 4, real servants do every task with equal dedication. Number 5, real servants are faithful to their ministry. And lastly, real servants maintain a low profile. Amen na kapatid? Kahit hindi ka kilala ng buong mundo, ang mahalaga, kilala ka ng Diyos na gumawa ng mundo. Amen? What is our Macarius challenge, everybody? Give your best and excellent service to God. Amen po mga kapatid? Huwag kang mapagod sa paglilingkod sa Panginoon. Sige lang. Laban lang. Lingkod lang. Napapagod, magpahinga konti. Tapos tayo ulit. Lingkod na naman. Wala sa bokabularyo natin ang salitang katamaran. Bagkos palitan natin ito ng katapatan or faithfulness. Panginoon, salamat po sa araw na ito sapagkat ginising mo ang aming mga puso. Salamat sa pangungusap mo sa amin. Ang paglilingkod sa iyo ay hindi po sayang, Panginoon. Hindi mo naman kami pinipilit sa mahihirap, yung kaya lang namin. Kaya Lord, kausapin mo po ang bawat isa, mga tatay, mga nanay, mga kabataan, bawat isa sa amin. Kung anong kaya namin gawin, Lord, hindi na namin i-hold back ang aming mga sarili. Bagkos ibigay na namin ang aming the best, ang excellent na paglilingkod sa iyo. After all, 1 Corinthians 15:58, sabi mo nga, Panginoon, hindi nasasayang ang aming paglilingkod sa iyo. Lahat ng ito, sinusuklian mo palagi, kaya hindi kami lugi. Salamat, Lord, sapagkat iniingatan mo ang aming pamilya, iniingatan mo ang aming buhay, aming kabuhayan, ang aming mga anak na nag-aaral, aming mga trabaho, lahat ng aming ginagawa, and even our ministry, Lord, sapagkat hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita mo. Kailangan naming maglingkod sa iyo, Panginoon, upang mabuhay din kami ng matagal. Salamat, Lord, sa buhay na walang hanggan, at nawa ang bawat isa, ang tugon sa napakagandang regalo mong ito sa amin, ay matapat na paglilingkod sa iyo. Salamat po. Ito po ang aming sangot panalangin. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Okay, ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Everybody, give your best and excellent service to God. Aim for the best, aim for excellence, all for God's glory. Amen po mga kapatid? Are you blessed? Super. Kung kayo po'y na-bless, ay pagpalain din po natin ang ating gawain through our grace giving. To God be the glory. Good day, brothers and sisters. May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more like this in our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you on our next videos. Stay super blessed and stay Macarius. Bye!